Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagod na pagod ang pakiramdam ni Marinel. Ilang gabing hindi maayos ang tulog niya. Hanggang na mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwalang wala na ang kanyang lolo Juan kahit pang 90 na ito ng pumanaw. Hindi naman sila malapit na malapit ng kanyang abuelo. Alam niyang mahal na mahal siya nito, ngunit hindi ito showy. Bata pa siya ay palagi na nitong sinasabi na siya ang mamamahala sa kumpanyang ito mismo ang nagtayo. Tela, ang produkto ng Gamayo Company. Bukod doon ay may ratan business pa sila. 5 taon na siyang katulong ng kanyang abuelo sa pamamalakad na negosyo nito. Alam na niya ang pasikot-sikot doon. Siya lamang ang maaasahan ng kanyang abuelo dahil siya lamang ang nag-iisa nitong apo kahit kinupkup din ito ang kambal na anak ng unang asawa ng kanyang ama, sina Teo at Thea. Ang unang asawa ng kanyang ama ay may 2 ng anak ng pakasalan nito, ang kambal nga. Namatay ang ina ng kambal na sina Teo at Thea sa panganganak sa sana ay kapatid niya. Hindi rin nakaligtas ang bagong silang na sanggol. Mag-4 na taong gulang pa lamang noon ng kambal. Pagkaraan ng 2 taon, nag-asawa ulit ang kanyang ama. Nagpakasal ito sa kanyang ina. 7 taon siya na namatay sa plane crash ang kanyang mga magulang pagkatapos ng 1 linggong second honeymoon ng mga ito sa Paris, kaya maaga siyang naulila. Mula noon, ang lolo Juan na niya ang nangangalaga sa kanya, pati na rin sa kambal ay tinuturing na rin itong mga apo. Ngunit kahit pareho nagtapos sa kolehiyo sina Teo at Thea, hindi na nag-abala pa para maghanap ng trabaho ang mga ito. Pinili ng mga ito na magpasarap na laman na magpasarap. Matanda ang mga ito sa kanya ng 6 na taon sa edad niyang 28. Kasama rin nila sa mansyon si Tita Trinidad, ang matandang dalagang kapatid ng ina ni Teo at Thea. Ito ang nagsilbing tagapag-alaga ng 2 mula nang mamatay ang ina ng mga ito. Nagtitipon-tipon sila sa library room ng mansyon ng araw na iyon. Babasahin ang huling testamento ng kanyang lolo Juan. Wala pa ba si Teo? Tanong ng abogadong si Art. Nakatingin ito sa kanya nang itanong iyon. Hindi siya nag-abalang sumagot. Hindi na siya magtatagal, attorney. Katatawag lang niya. Parating na siya, sagot ng kinakapatid na babaeng niyang si Thea. Nakibit ng mga balikat ng abogado. Pinagmasdan niya ito nang hindi na ito nakatingin sa kanya. Noong una, inisip niyang pwede maging sila nito, pero nagbagong isip niya nang unti-unti niya nakikilala ang pagkatao nito. Ilang beses na silang nag-date, pero hindi na iyon pinalawig pa. Alam niya kung anong tingin nito sa kanya. Boring, undesirable, pero hindi sapat iyon para hindi hangarin nito na mapangasawa siya. Inaasas nito ang isang babae base sa monetary value nito, at siya ay si Marinel Gamayo, ang apo ni Juan Gamayo. Kilala ang pamilya nila sa buong Cebu, makapangyarihan, hindi iilan ang tutugon sa anumang pabor na hihingi ng isang Gamayo, lalo na ang apo ni Juan Gamayo. Alam niyang iyon ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya tinitigilan ng binatang abogado. Sa Attorney Art Ondoy, kaedad ito ng kambal, at kaya malakas ang loob nito ay dahil alam nitong hayagan ang pagreto rito sa kanya ng kanyang lolo Juan. Kilala rin ang mga Ondoy, mayaman din ang angkang pinanggalingan ni Art kahit na hindi masasabing kasing yaman ng mga Gamayo. Kaya naman mababa ang tingin niya rito. Nakikita siya nito bilang tuntungan para lalong yumaman. Pero mamamatay na muna siya bago mapakasal dito. Sa edad niyang iyon ay wala pa siya naging nobyo. Bukod sa istrikto ang kanyang abuelo, wala naman talaga nagkaka-interes sa kanya. Alam niya na ang tingin ng mga lalaki sa kanya ay sobra siyang talino kaya boring kasama. Kahit noon nag-aaral pa lang siya, halos wala nang gustong lumapit sa kanya para makipagkaibigan. Pulos pag-aaral kasi ang ginagawa niya at eskwelahan bahay lang ang routine niya. Matagal na niyang tinanggap sa sarili na hindi siya kagandahan. Hindi katulad ni Thea na glamorosa kaya marami nagkakagusto rito.
Inayos niyang eyeglasses na suot ng bahagya iyong bumaba sa kanyang ilong. High school pa lang siya ay nagsusuot na siya ng salamin sa mga mata. Itim at medyo makapal ang frame niyon. Ang kaibahan nga lang, mas maliit na ang suot niya ngayon. Hindi tulad noong high school na mukha talaga siyang nerd. Madalas nga siyang tawaging manang ni Teo at Thea dahil may pagkakonserbatibo siyang manamit. Ni hindi pa niya naranasan magsuot ng palda o bestida na ang haba ay hindi aabot sa tuhod. Palagi na ay lampas tuhod ang kanyang suot na damit. Tulad ngayon, ang itim niyang palda ay umaabot hanggang sa kalahati ng kanyang mga binti. Tinarnuhan niya iyon ng body-hugging na 3/4 na blouse. Relo at pearl na hikaw lamang ang alahas na suot niya. Kung gaano siya kahina sa pag-aayos ng sarili, iba naman pagdating sa kanyang trabaho. Kilala siyang magaling sa pamamalakad ng kanilang negosyo. May authority kasi siya, kaya sigurong lalo na i-intimidate ang mga lalaki sa kanya. Sinanay na siya ng kanyang abuelo na maging in charge sa lahat ng bagay. Siya ang kumokontrol. At kahit na mas matanda pa ang magkakapatid niya sa kanya, hindi kino-question ng mga ito ang desisyon niya. Nahinto ang pagmumuni-muni niya nang sa wakas ay pumasok na sa loob ng library room si Tio. Umupo ito sa tabi ng kapatid nito na si Thea. Katabi naman niya si Tita Trinidad. Nagsimula ng basahin ni Art ang testamento. Hindi masyado nakatuon ng pansin ng kambal dahil alam na naman ng mga ito kung kanino maiiwan ang lahat-lahat ng ari-arian na matandang Gamayo. Ang lahat-lahat na maiiwan kong ari-arian kasama na ang Gamayo Company, ang furniture business at mga lupain ay mapapasakamay ng aking apong si Marinel Gamayo. Ngunit mapapasakamay lamang niya ang lahat ng iyon kung siya'y mag-aasawa sa loob ng 48 oras simula sa oras na matapos ang pagbabasa ng aking testamento at titira siya sa bahay ng kanyang mapapangasawa sa loob ng 1 taon. Kung mabibigo siyang gawin ng habiling ito, ay mapupunta ang lahat ng aking ari-arian kina Teo at Thea sulit. Gulat na gulat si Marinel nang marinig ang testamentong iyon ng kanyang lolo Juan. Literal na napaawang ang bibig niya. Kahit si Tita Trinidad ay hindi pa rin makapaniwala. Hindi na ba nag-iisip si Tito Juan? Gulat na bulalas nito. Walang kahit na anumang salitang nanulas sa bibig ni Marinel. Hindi siya makapaniwalang magagawa iyon ng kanyang abuelo. Napatingin siya kay Art. Malambot at nakakaunawa ang tingin pinagkaloob nito sa kanya. Pero mas alam niya, sa likod ng ekspresyon nitong iyon ay ang ngiti ng tagumpay. Noon niya naunawaan kung bakit parang ibang aura nito nang tignan siya kanina. Para bang mayroon itong alam na hindi niya alam. Para ba nakasisiguro na ito sa sarili. Alam niya kung bakit iyon ang ginawa ng kanyang lolo Juan. Alam nitong wala siya nobyo. Alam din nito na hindi niya mapapayagan na mapariwara ang kumpanya kapag napunta sa mga kamay ng kambal. Alam din nito na gagawin niya ang lahat para hindi iyon mangyari. At ano pa nga ba ang ina-anticipate ng kanyang abuelo na gagawin niya? Inaasahan na matanda na ikakasal siya sa kanyang protege. Iyon ay walang iba kundi si Attorney Art Ondoy. Mukhang pinlano ito ng kanyang abuelo ang lahat. Alam ng abuelo niya kung gaano niya kamahal ang kumpanya, kung gaano malasakit niya roon. Kaya marahil iniisip ng mga ito na napipilitan siya magpakasal sa abogado upang iligtas ang kumpanya. Tumayo siya mula sa kinauupuan, lumapit sa kanyang abogado. Ngali-ngali niyang suntukin ito. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Marinel. Akala mo kung sinong anghel na tura nito. Pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka. Anito sa mapagkumbabang tinig. To hell with you, sigaw niya sa isip. Hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy na lumabas siya ng silid na iyon. Hindi niya tiyak kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Dumiretso siya sa garahe at sumakay sa kanyang bagong-bagong kotse. Regalo iyon ng kanyang abuelo noong huling kaarawan niya. Pinagbuksan agad siya ng gate ng hardinerong si Mang Harding nang marinig ang malakas niyang pagbusina. Halos paliparin niya ang sasakyan palabas ng maluwang na bakuran ng mansyon. Dama ni Marinel ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak-hawak na mahigpit ang manibela. Lampas 1 oras na siya nagmamaneho nang walang tiyak na patutunguhan. Ngunit hindi pa rin maalis-alis ang pagingit-ngit ng kanyang nararamdaman. Hindi maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Art kanina sa loob ng library room. Akala mo kung sinong tupa na nag-aalok ng tulong. Muntik na niyang sapakin ito.
Gusto niyang punitin ang ngiti na kapagkit sa mga labi nito nang tingnan siya nito bago basahin ang testamento. Hanggang sa kabilang buhay ay talagang hangad pa rin ang kanyang abuelo na manipulahin ang buhay niya. Siniguro nito na ang gusto pa rin nito ang masusunod. Alam niyang pinili nito si Ariel na maging asawa niya at gumawa ito ng paraang upang masiguro iyon. Kung hindi lang niya inisip ang kapakanan ng kumpanya at mga taong umaasa roon, malamang ay hahayaan na lamang niya mapunta iyon sa kambal para magalit ang kanyang abuelo at si Art. Tignan lang niya kung hindi biglang babangon sa hukay ang kanyang abuelo habang unti-unting inuubos si Teo at Thea ang pinaghirapan nito ng napakaraming taon at kung hindi rin manghina ang impaktong abogadong iyon. Pero noon ka na magpakasal siya kay Art, hindi niya hahayaan ang sariling makulong sa isang pagsasamang walang pag-ibig at respeto. Hindi pa siya nababaliw. Siguro, hindi siya kanais-nais gaya ng ibang babae. Siguro, hindi siya kasing interesante ng kanyang kinakapatid na babae na si Thea. Totoong hindi siya kaakit-akit at sopistikado. Hindi ibig sabihin na hindi niya karapat-dapat na pakasalan ang isang lalaki magmamahal sa kanya bilang kapalit. Isang lalaking igagalang siya. Kahit ng isang hindi kanais-nais na babaeng tulad niya, ay nararapat dapat. Pagkaraan ng 2 oras, tinahak ni Marinel ang daan pabalik. Tinungo niya ang bahay ni Nana Macaria at Tata Rolando. Hindi iyon kalayuan sa mansyon. Ang mga ito ang masasabi niya na siya nagsilbing kanyang mga magulang. Wala pa siya sa mundo, ay naninilbihan na ang mag-asawa sa kanyang abuelo. Maaga man siya naulila sa mga magulang, itinuring naman siyang parang tunay na anak ni Nana Macaria at Tata Rolando. 3 taon na nakararaan na magbitiw sa trabaho sa mansyon ang mag-asawa. Si Nana Macaria bilang kusinera at si Tata Rolando bilang driver. Pinatigil lamang ito ng pamangkin ng mga ito na nasa Amerika. Si Darius, may maganda na kasi itong trabaho roon. Gayunpaman, madalas pa rin nasa mansyon si Nana Macaria upang alagaan siya. Umaalis lamang ito pagsapit ng 5:00 pagkatapos maipagbilin sa mga katulong kung anong iluluto para sa hapunan na magugustuhan niya. Nasa tabi niya ang mag-asawa hanggang sa mailibing ang kanyang abuelo. At ngayon ay kailangan niya ang payo ng mga ito. Nais niyang madama ang mapagkalingang yakap ni Nana Macaria. Nais niyang marinig ang mga payo ni Tata Rolando. Malayo pa siya, ay tanaw na niya ang bahay ng mga ito. Bungalow type iyon na ipinagawa ni Darius. Nagulat siya na makitang may nakatayo na ring malaking bahay sa tabi niyon. Matagal na siyang hindi nakapupunta roon, kaya bago sa kanyang paningin ang malaking bahay. Kilala niya ang pamangkin ng mga ito na si Darius. Matanda ito sa kanya ng 4 na taon. Ngunit dahil rebelde at madalas nasasabit sa gulo noon, nagpang-abot pa sila ng high school. Iniwan ito ng ina nito sa pangangalaga ni Nana Macaria. Magpinsan ng mga ito. Nakapag-asawa kasi ng Kano ang ina ng binata at ayaw nitong isama sa Amerika ang anak nito. Nang mag-divorce ang ina ni Darius at ang asawa nitong Kano, saka pa lamang nakuha sa Amerika ang binata. Ang alam niya ay doon na ito nakapagtapos ng kolehiyo. Malapit siya kay Nana Macaria at Tata Rolando, ngunit kahit kailan ay hindi sila nagkalapit ni Darius. Kahit pa nga sabihing pamangkin ito na itinuturing niya mga magulang, hindi niya ito gusto. Hindi naman siya snob, pero alam niya hindi niya makakasundo ang ugali nito. Masyadong sigurado sa sarili, lakwatsero at madalas na nakikipag-away. Pasagulero sa madaling salita. Inis siya rito dahil pakiramdam niya ipinahihirapan nito ng husto si Nana Macaria. Kung hindi niya ito gusto, batid niyang ganoon din ito sa kanya. Kapag nagpupunta nga ito roon sa mansyon, titignan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang hindi kaaya-aya ang nakikita ng mga mata nito. Kahit na hindi niya ito kinakausap, madalas ay inaasar siya nito. Masyado raw siyang suplada at mataas ang tingin sa sarili. Hindi raw niya malalaman kung anong totoong mundo dahil masyado siyang secured sa mundo. Hindi lang siya kikibo, ngunit pagkakalooban niya ito na mapanuring tingin. Tingin ng Warren nagsasabing hindi sila magka-level. Base sa balita narinig niya kay Nana Macaria, isa na umanong inhinyero si Darius. Mukhang matagumpay na nga ito. Mabuti para sa kanya, sa isip-isip niya. Inabutan ni Nana Macaria ng malamig na buko juice si Marinel. Si Tata Rolando pa mismo umakyat sa puno ng buko para sa kanya. Salamat po, Nana. Aniya,
Ininom niya iyon. Wari na pawi kahit papaano ang pagkahapong nararamdaman niya. Hindi ko akalaing magagawa iyon ng lolo mo, Marinel. Narinig niyang sabi ni Tata Rolando. Iniisip pa niyang ganun-ganun mo na lamang ipapaubay ang kumpanya sa magkapatid na iyon? Kaya nga ginawa iyon ng matanda, para mapilita magpakasal si Marinel kay Art, ani Nana Macaria. Kaya nga po, gulong-gulong isip ko, hindi ko mapapayagan na mapasama ang kumpanya pero hindi ko rin naman kaya makasal kay Art. Alam kong may kinalaman siya dito. Alam kong kasama siya ng lolo sa pag-iisip na bagay na ito. Nalulungkot ng wika niya. Ano ngayon ang plano mo, anak? Tanong ni Tata Rolando. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. May bagay na kanina pa naglalaro sa kanyang isipan. Wala nang iba pang paraan. Maghahanap po ako ng lalaki magpapakasal sa akin sa lalong madaling panahon. Naibulalas niya. Gulat ang rumihistro sa mukha ng mag-asawa. Saan ka naman hahanap ng lalaking gayon? Agad na tanong ni Nana Macaria. Abay baka oportunista pang mahanap mo, ani Tata Rolando. Bahala na ho. Pupunta ko sa isang pub house kung saan marami nagpupuntang mga lalaki. Mag-aalok ako ng malaking halaga para lang magpakasal sa akin. Bahala na ho. Ang importante, kailangan kong makahanap ng mapapangasawa bago matapos ang palugad sa testamento. Desperado nang sabi niya. Jesus Marios at Marimel, bulalas ni Nana Macaria. Naririnig mo bang sinasabi mo, anak? Hindi ho ako makakapayag na si Art ang manalo sa labang ito. Aniya, kahit sinong lalaki? Maang na tanong ni Tata Rolando. Kahit sino ho, maagap na sagot niya. Kung gayon, ako ang iyong lalaki, Marimel Gamayo. Narinig niyang sabi ng isang tinig. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang matangkad na lalaki nasa bungad ng pinto. Hindi niya ito kilala, pero mukhang pamilyar. May bigote at balbas ito. Malaki at maganda ang pangangatawan nito at may naglalaro na makahulugang ngiti sa mga labi nito. Sa kabuuan, siya isang matipuno at isang maskuladong lalaki. Darius, narinig niyang sambit ni Nana Macaria. Wow mga kafelisidad! Merong isang prinsipe na handang sumagip sa nalulunod na prinsesa. Ano sa palagay ninyo mga friendship? Matuloy kaya ang kasal ni Darius at Marinel? Kaya naman, abangan!